Breaking news mga kababayan. Naku po mga kababayan, grabe. Former DND chief mga kababayan ng Sandatahang Lakas ay nagsalita na mga kababayan. Grabe itong pahayag niya. At sabi niya dito, people power nasa pintuan na ng Malacanang. Nako. Dati ito sinabi niya, people power daw nasa pintuan na ng Malacanang, dating DND chief. Nako, bakit niya kaya ito nasabi mga kababayan? So, sabay-sabay na po natin panoorin to. Eto na po. Tutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang. Nako, mga Darating na kababayan. yan. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa karsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Dalawang bagay ang dapat nating iniintindi. Yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isasaayos ang bulok na sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Bilang dating National Security Advisor at Defense Secretary, meron bang banta, national security concern ang kagaya nitong talamak na korupsyon nangyayari ngayon? Abay, napakalaki ng... dapat nga pag-aralan lang mabuti kasi alam mo, gumagawa tayo ng mga pag-aaral para masabi natin na a particular issue o a particular concern ay national security threat. Itong corruption, hindi lang tinatamaan ito yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. No? It's already pumapasok na yan sa mga tinatawag nating national security threat. Kasi kung titignan mo yung distribution ng budget natin. Kung minsan mas malaki yung budget ng mga walang kwentang agency, i-compare mo sa, kunyari, sa ating intelligence community, sa ating pagpapamodernize ng ating armed forces. Tignan mo ang mga budget. Dapat ine-examine natin yan. Bakit nakakalabang pa yung mga walang kwentang ahensya doon sa mga talagang mga ahensya na nagbabantay ng ating seguridad? Opo, at kumbaga, ang puna pa nga ng ilang mga kritiko, masyado tayong matapang labang sa China, pero yung sa military natin, laging nababawasan yung para sa modernization. Itong recent lamang na pagdinig sa Defense Department, meron na naman na senador ang nagsasabi na siya'y nadismayado dahil bumababa na naman yung para sa modernization. Nakita niya na kung itong nalustay na pera or napunta lang sa korupsyon na pera, na modernize na sana yung ating military na pwedeng kumbaga pang palaman doon sa tapang natin, lalo na doon sa kahandaan natin kung sakaling magkaroon ng sumiklab, lalo na sa sigulot dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Talaga naman. Kaya nga dapat pag-isip-isipan na natin. Kasi hindi higpitan natin yung pagtungo ng budget doon sa mga dapat puntahan. Lalo na sa matters of national security. Kaya nga nasabi ko earlier, mukhang mas malaki pa yung budget doon para lang maproteksyonan na manatili sa puder ang ilang mga leader ng ating bansa. Mas binabawasan yung mga essentials, katulad ng modernization of our armed forces. Sa kasalukuyan, kung titignan mo, sa buong daigdig, yung mga bansa na hindi basta-basta pumapayag sa giyera, committed sa peace. And yet, they are increasing their budget for their armed forces in a very dramatic manner. Ang taas ngayon ng kanilang mga budget allocated for yung kanilang sariling pagtatanggol ng kanilang sovereignty. Dito sa atin, medyo palagay ko, bagaman may mga magaganda ng indication, kinukuripot pa rin hanggang ngayon. Opo. Sa ganitong mga panahon, nabubulgar yung korupsyon,
yung sistematikong pamamaraan, paano manakaw ang pera ng bayan, grabing parang sindikato no kung may tuturing kasi doon pala sa pera na inilaan para sa certain project, marami na pala, nadidivide na pala sa lahat para walang magsalita, no? Kumbaga, naging sistematiko, naging sindikato na yung dating. Heto pat sinabayan pa tayo ng mga kalamidad, no? Mga natural calamities na nagiging hamon. So, anong nakikita nyo pong lesson na dapat malaman ng mga botante, ng mga Pilipino sa mga ganitong sitwasyon? Parang na-expose yung mga leader natin kung nandun ba yung kanilang kakayanan, like kagaya dito sa problema sa korupsyon, problema sa kriminalidad, kasi marami na naman tayong nakikitang broad daylight na naman na krimen dito sa pag-handle ng yung tawag nito, pag-handle dito sa epekto ng kalamidad po, Secretary. Alam mo, masaklap dyan. Dito sa biglang nangyari na na-expose na kayo mga inilahad mo na sistema ng korupsyon sa Pilipinas, mulat na mulat ang taong bayan. Ramdam na ramdam nila, alam nila yan. Kung magbubutuhan, sa tingin ko mga kababayan natin, buboto ng tama. Kung hindi dadayain. Yun ang problema natin. Kaya ang sinasabi, bakit ako nagsasabi ng resign all? Hindi naman ako taong nanggugulo eh. No? Pero pag sinabi mo resign all, ang implikasyon niyan, ang sinasabi mo, yung sistema ng pamumulitika at politikang umiiral, hindi nalalabas ang katotohanan. Hindi nalalabas kung ano ang kagustuhan ng ating sambayanan. Ang mga pagbabagong iniisip at nararamdaman ng ating lipunan ay hindi na mangyayari hanggat hindi natin talaga binabago ang sistemang umiiral ngayon sa electoral system natin. Pagpili natin ng mga mamumuno sa atin, yung klase ng politiko na namumuno sa atin. These are important questions na alam na ng mga kababayan natin kung anong isasagot dyan. Kaya lamang mali ang sistema. Kailangan baguhin. Yung sinasabi nating resign all. Ang ibig sabihin niyan, hindi naman sa pinagdududahan natin ang lahat. Ang sinasabi lang, baguhin na natin ang sistema. Ang pamamaraan ng pagpili. Kung hindi, kahit anong gawin ng ating mga kababayan, galit na galit man yan, walang mangyayari. Opo, at mapapasana all na lang yung ilan sa ating mga kababayan dahil may mga bansa na kahit bago pa lang, halimbawa na iluklok sa pwesto, na sangkot sa kontrobersya, kaya nilang mapababa agad eh. No? Meron silang mga proseso, like halimbawa doon sa Thailand, hindi pa umiinit yung pet ng kanilang naging pinuno, napalitan na. Dito sa atin, it's either mag-aantay ka pa ng every 3 years, every 6 years, bago mapalitan yung nakikita mo, masyadong mahaba. Kung ipapa-impeach naman siya, masyado ring mahaba. Kung kakasuhan, mahaba rin. So, kumbaga, minsan, pagdating na ng election, nagiging mabait para makuha ulit yung simpatya ng taong bayan, mahahalala ulit. Meron pa ba tayong pag-asa na magaya ng ganong klase ng sistema? Alam mo kasi, ito, bihira itong nangyayari sa atin ngayon. Ano? Alam mo, dito sa atin, tama ka. Wala sa sistema natin yung pagka-ayaw na ng taong bayan na wala na ng tiwala, pwede mong tanggalin. Wala sa sistema natin yan. Nangangailangan pa tayo ng revolusyon. Kaya ito, ngayon, ang maganda sa nangyayari sa bayan natin, dalawang bagay. Una, napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. No? Yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence. Walang sakitan, no? Number 1 yan. Number 2, mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating revolusyon eh. Standard na natin ngayon na naipakita natin sa daigdig. Dumarating na yan nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Kapag nabuo yung tinatawag na national sentiment, kahit sa ang panig ng daigdig, national sentiment means that the entire nation, buong lipunan, kikilos na. Magpapakita na ng kanilang damdamin publicly. Yan ang people power, no?
Ako, natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig. Ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, darating na daw. ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin marami tayo sa karsada. Dapat may mga nag-iisip na, kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Dalawang bagay ang dapat nating iniintindi. Yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isasaayos ang bulok na sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Opo. Dapat niyang pinaplano na. Ngayon pa lang. Sa mga ganap po ngayon, Secretary, yung panawagan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating konstitusyon, napapanahon na ba? Kasi nabubuksan lagi itong mga issue nito every time na meron tayong problemang kinakaharap, may nakikita kumbaga parang butas or parang medyo mahina ito, palalakasin natin. Pero still, kasi parang masyado ng divisive yung pangyayari. No? Marami ng division ang nangyayari, maraming mga sariling interest, kaya hindi mo mapagkakatiwalaan. O ito bang gagalaw sa ating konstitusyon? Talaga bang ito yung gagawin niya? Or baka sariling benepisyo rin niya? So, nandun tayo sa point na kahit, alimbawa, dito sa mga panawagan na magkaisa para sa paglaban sa korupsyon, meron ding kanya-kanyang interest eh. So, meron bang chance yan na magkaisa talaga at para mapagplanuhan? Kasi kung hindi magkakaisa, apektado pa rin yung takbo ng ating bansa. Matatanggal mo nga, halimbawa, kung gusto nila talagang baguhin yung namumuno ngayon, yung susunod ba namumuno, matitiyak mo ba? Baka hindi rin magugustuhan, or yung pamamaraan ba, nandun ba sa polisiya natin, sa batas, sa konstitusyon natin, yung mali, yung sabay din dapat na baguhin? Kaya nga ako, personally, pinupropose ko, magkaroon muna tayo ng transition period, no? Isang transition na magkakaroon ng transition government para ito mga agam-agam na ganito, no? Para ilinaw lang natin, gusto natin magkasundo sa rally, gusto natin magkasundo-sundo. Wala naman tayong formula eh. Kaya dahan-dahan sana, medyo ilagyan natin ng formula yung, tatawagin natin formula of change. And the first step is regime change, at saka paglalagay muna ng transition government. Yung tinatawag nating pagbabago ng konstitusyon. Tama ang ating mga kababayan na magduda. Kasi kung gagawa tayo ng konstitusyon according to the prevailing system, either mag-constitutional convention tayo o magkaroon tayo ng, ano ba yun, yung kongreso gagawin natin. Siyang gagawa ng konstitusyon. Yun ang mga pinagdududahan natin, paano. Kaya kailangan magkaroon muna tayo ng transition government. Yung transition government, kung i-recall lang natin ang ating kasaysayan, parang yun ang ginawa ng ating EDSA People Power eh. Nagkaroon muna ng parang transition period ng mga steps na nakita natin. Unang-una, binago ang konstitusyon. Ang gumawa ng isang constitutional commission. No, hindi constitutional convention. Dahil alam ng mga nagrevolusyon na pag-constitutional convention at tatawagin mo yung mga nasa pwesto. Kaya yan, lessons learned yan sa kasaysayan natin. Ang ginawa ng una nating people power, nagbago tayo ng charter. Nagbinago natin ang ating electoral system para kung by plebiscite tayo na i-approve yung constitution, tama na yung electoral system. Number 2, tinanggal natin lahat. Senado, Kongreso, pati nga Supreme Court. Resign all ang nangyari, di ba? Pinapaalala ko lang yun, kaya ako nagre-recommend ng resign all. Kailangan natin isang transition government na mag-supervise kung paano mangyayari yan. Ang atin lang, dapat tingnan mabuti, yung transition government natin, ay wag namang mawili na silang nakaupo sa pwesto. Ang isa sa mga fundamental na gagawin niya, bagong electoral system, yung transition government, para tumawag ng eleksyon. Na sana, mga tamang leader nang uupo sa atin. Pag na-elect na natin ang talagang pinagdesisyonan ng taong bayan,
na magiging tamang leader ng bansa, dissolve na yung transition government. Opo. Yung mga iniisip natin changes, yung mga yan, preparatory yan, new electoral system, bagong constitution, no? Paglilinis ng bureaucracy, mga ganyang bagay, yan ang gagawin ng transition government. Pero yung pananaw sa kinabukasan, no? Sino talaga magpapatakbo ng ating gobyerno? Yan ay bibigyan po ang lang yan ng transition government. Opo. At pagkatapos dyan, yung naka-elect na magpapatakbo ng gobyerno. Opo. Sir, bilang panghuli na lang. So ayun mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa dating DND chief na sinabi niya nga ang people power daw ay nasa pintuan na ng Malacanang. At ayun, marami pa siyang pinaliwanag dito mga kababayan kung bakit malapit na sa pintuan ng Malacanang yung people power. So mag-comment kayo mga kababayan kung masasabi niyo dito. At ayun, pa-like and pa-share at pa-subscribe na rin sa mga bago dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.